August 2023 pa lamang nang palutangin na ng Makabayan Bloc ang posibleng paghahain ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito kaugnay sa issue ng 125 billion confidential funds ng OVP noong 2022. Mismong si VP Sara na ang nagkumpirma na mayroon ngang bantang impeachment laban sa kanya. At ang pagpapaimbestiga ng Kamara sa Office of the Vice President ay para maghanap ng butas. Ngunit para sa political strategist na si Professor Malu Tiquia, questionable ang timing kung itutuloy ng Kamara ang impeachment. Assuming ma-file nila ang impeachment, papasok tayo simula October 1 sa political season. Kasi magfa-file na ang mga candidates. Gugustuhin nyo ba na iipitin nyo ang Vice President na magkakaroon siya ng titindigan para gawing political issue ito? At kung mangyari ito, mas kakampihan ng taong bayan si VP Sara. Ayon kay Tiquia, nasa 1/4 na raw ng House of Representatives ang sinasabing susuporta sa impeachment. Samantala, hindi naman inaalis si Tiquia ang impact ng Duterte-Duterte tandem na VP Sara at former President Rodrigo Duterte. Lalo pat ang dalawa ang nakikita ni Tiquia na subject ngayon ng mga investigasyon sa Kamara. Ani Tiquia, si dating Pangulong Duterte ang target sa EJK at POGO investigation ng House Quadcom Committee. In a scenario na magsama yung dalawa under one political party, sa tingin ko magkakaroon ng problema ang administrasyon kahit na sila may machinery at may pondo. Sa kabila nito, nakikita naman ni Tiquia na mulat na ang mga Pilipino sa mga nangyayari sa politika. Malayo raw ito sa tugon na hinahanap ng taong bayan sa mga pangunahing isyu ngayon sa bansa. Kasi ang hindi nila nakikita ang galit ng mga botante. Yung voters are angry because of what we are seeing here. No? Galit ang botante dahil nakikita natin nanloloko ang ating mga nahalal, ang taas ng korupsyon, ang serbisyo publiko ay napakapangit, at tuwi na lang uulan, may baha, tuwi na lang rush hour, antindi ng wala kang nararamdamang gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Kunwari pa kayo eh, talagang gusto nyo lang i-impeach yung Ali. Oo nga. Nako, maniwala kayo. Pag ginawa nyo yan, the clock will tick and it's the beginning of your end. Iyan ang paalala ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga mambabatas sa Kamara. Kasunod ito ng patuloy na panggigipit kay Vice President Sara Duterte sa usapin ng paggastos ng pondo ng Office of the President o OVP. Nitong Miyerkules, September 18, nagsagawa ng pagdinig in aid of legislation ang House Committee on Good Governance and Public Accountability sa naturang issue. Ngunit simula pa lang ng pagdinig ay tumanggi nang manumpa si VP Sara dahil resource person lang aniya ang kanyang imbitasyon at hindi witness. Sa kanilang rules, witness lamang ang inoobliga na manumpa sa harap ng komite. At sa naging mensahe ni VP Sara, binigyan din ito na politika ang dahilan ng mga investigasyon ng Kamara sa kanyang tanggapan. Hindi rin anya issue dito ang pondo dahil ang tunay na pakay daw ng investigasyon laban sa kanya ay impeachment. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Bagamat hindi naman nagtagumpay ang dalawang komite sa Kamara na gisahin si VP Sara, inaasahan ni Attorney Panelo na magpapatuloy pa ang pag-atake sa pangalawang Pangulo. Sa mga kababayan natin, wag ko kayong umasa, titigil yung mga yan.
Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. Paalala pa ng dating palace official, sawang-sawa na ang publiko sa mga politiko na walang ibang inaatupag kundi ang pangumulitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.